Ako po kasi, kagaya ng sabi niyo, no, pangalan nito, 360 degree talaga. As Yeah. in, full turn. Full turn talaga yung pagkakaiba. Kasi natatandaan ko noon kasi si mama nga nag-abroad, no. Every padala ni mama, bago shoes ko, bago Yeah. bag ko, Mm-mm. nung lalo nung college ako. You are the privileged Pero, one. opo, pero nung naging nanay na ako, nagtago ako sa lahat. Hindi ko alam kung nahihiya ba ako na bata akong nag-asawa. As in, wala na akong kinausap ng mga high school friends, college friends. Wala na Ay, talaga. oo, nabanggit mo Hindi yan, nila, oo. opo, hindi nila alam na nag-asawa ako, ganyan. Wala akong reunion na inatenan, wala akong group na sinalihan. Talagang in-isolate ko yung sarili ko na eto, nanay na. Oo, yun may sarili. Tapos sa sobrang matikuloso ko or sobrang materialistic ko nung college ako, nung high school ako. Kasi may pambili ako eh. Mm-mm. Eto na, nung nag-asawa na ako, nagkakasya na ako sa pansit kanto ng ulam. Right. Nagkakasya na ako nung nasa bahay ako maghapon. Oo, parang tanong ko sarili ko, anong nangyari sa'yo? Correct. Nag-asawa ka lang naman. Parang ikaw na mismo yung nag-iba ng pagkatao mo para lang mai-adapt mo yung buhay na meron ka ngayon. Oo nga, no? You lost Hindi ko yourself, hinayaang, ha? oo, hindi ko hinayaang tao ang mag-adjust sa akin. Ako yung nag-adjust Oo, sa sitwasyon. sarili mo, Yes. no? Oo, oo. Kasi pag hindi ko ginawa yun, maghahanap ako eh. Wala namang ibibigay sa akin yung asawa ko, yung ex ko. Sino mahihirapan? Correct. Mag-aaway lang kami. Mm-mm. Papagalitan pa ako ng biyanan ko. Mm-mm. Alangan na mahingi ko pa sa nanay ko. Mm-mm. Pero dahil laking Ibang ako adjustment yun. nun. 360 nga Ibang ako yun. Ibang ako yun. Sobra talaga. Nabago ka Kaya ng... maraming nagsasabi mga klase ko, asan si Mary Rose? May asawa na yun. May asawa na yun. Hindi ko nakikita. As in, hindi nila ako nakitang buntes na naglalakad sa kalsada. Right. Oo. Hindi talaga. Ako same. Din, talagang, it changed me full circle. Alam naman natin, lifestyle ko, no, single ako and all. Pero, nag-asawa ako, nag-anak ako, naging nanay ako. Iba talaga. Ang difference lang sa paghandaan ko. 39 years. Diba? Kumpara mo sa 18 years yung isa. Sobrang paghahanda nung sa akin. Diba sabi ko nga, feeling ko kung naging nanay ako ng mga tipong 28, 27, kahit sabihin na natin na 30, feeling ko baka hindi ako ganun kapasensyosa. Kasi sabi ko nga before, aalagaan ko pamangkin ko, baby. Kapag medyo hindi ko na type, babalik ko na lang. Balik na. Oo, kasi wala kang patience na as a mother. At least pagpagod ka na, pwede mo nang ibalik. Yes, isasoli ko na siya. Pero sabi ko, obligado. Kung siguro yung time na yon na naging nanay ako that time, baka hindi ako ganito kapasensyosa na hindi, ako dapat gumawa lahat. So iba ngayon, ang difference lang talaga sa akin, na-prepare ko lang yung sarili ko na ikaw talaga lahat to. Wala ka ng katulong na iba, expectin mo na ikaw lang gagawa lahat, ganon. Lalo na nung nag-migrate kami. Lalong ako lahat, lalo. As in, buong bahay, ikaw talaga lahat. So, naiba talaga. Samantalang yan, opisina niya si Dada talaga. As in, yung full meaning ng office na talagang career woman, corporate. Career talaga. Tsaka prinsesa ako sa bahay, di ba? Alam niyo naman, prinsesa talaga ako. Talaga, kung may tagalaba kami, tagaluto, lahat. So, lahat. Pero naiba talaga nung nandito kami. Ikaw talaga lahat, Pero, syempre, credit na naman sa nanay ko na pagdating dito, hindi ganun kalaking adjustment. Kasi naituro, kumbaga, wala lang akong practicum dun sa gagawin, pero yung mga ginagawa ko rin naman dito, base din dun sa mga itinuro sa akin. What's your greatest fear as a mother and a daughter? The greatest fear naman natin lahat na maiwan ka. Kasi parang, iba talaga eh, di ba? Sabi nila, kahit anong tanda mo na, pag nagkasakit ka, ang hahanapin mo yung care ng nanay. Yun ang sasabi. May kasabihan, although it's unfair, na parang yung okay lang mawala ang tatay, pero ang pag ang nanay wala, talagang pilay ang pamilya, ang magkakapatidan niya. Parang ganun. In many ways, talaga. Oo, totoo naman. In general, oo. Kahit nung nasa bahay ako, ilang taon na ako na. Magkasakit ako, nilalagnat ako, walang tao sa bahay. Minsan kaya ko naman gawin. May sakit ako pero kaya kong gumawa. Kaya kong kumuha ng pagkain ko. Inerte. Hindi inerte eh. Pero hinahanap mo yung parang, may magic kasi. Bakit wala pa? Bakit wala pa? Oo. Nanay care. Hinahanap ko pa rin. Kahit anong
kahit anong edad mo. Hinahanap mo yung Royal, tsaka Saka Skyflakes. diba? Alagang nanay. Sarsi na may egg. So, ayoko na Sarsi. Sarsi na may egg, para isa magpapalaglag, di ba? Papaanak, para mabilis. Papaanak! Para daw mabilis. Oo. Sabi ko, paano kaya magiging mabilis? Kasi saan pupunta yun? Hindi naman sa matres. Paano malaglag yun? Ayun. Being a mother naman, ang fear ko naman, natatakot ako na maiwan ko yung anak ko. Kung sakali na hindi ako bigyan ng mahabang buhay. Kasi gusto ko siyang makita eh. Gusto ko siyang makita na lumalaki, nag-graduate, nag-asawa. So, yun yung greatest fear ko na ngayon, naiiyak na ako. So, mabigat talaga. Kasi nga parang yun yung, di ba parang ito yung iniisip ko before na kung meron akong babaguhin sa buhay ko, mas maaga akong nagkaroon ng, naging nanay. Kasi 13 parang, years old lang nun si Jan. yun lang. Yun lang. Teenager pa lang si Jen. Napilya ka ngayon. Yun. Kaya sabi ko, siguro sana nung unang punta ko ng Bohol, kahit tumatakbo pa tong si Jan sa Bohol that time, baka inaya ko na. Inaya mo na. Pag-asa Ako tayo naman, tela ng aga para mga aray ko. Pero hindi ganun yung feeling ng magulang, di ba? Parang, ay naku, saka na. Parang umuulit lang, no? Yung, dahil yung anak ko yung may kondisyon, gusto ko nga makita ko siyang lumaki or makapag-asawa nga sana siya, kung makakapag-asawa siya. Magkaanak siya, magkaapo ako. Kaso baka madami. Ganun eh. Or not, at least makikita mo. Wala akong Siyempre iniisip ko, pero parang natatakot ako. Hindi ko kasi alam kung mangyayari yun. Tapos at the same time, yung habang maliit pa siya ngayon, parang kung sakasakaling biglang mawala ba ako, sino ba yung mag-aalaga na kung paano ko siya Kaya inaalaga? ng pag-aalaga mo. Oo, kung paano yung pag-aalaga ko sa kanya. Natakot ka para sa kanya, hindi para sa sarili mo. Oo. So, sinabi ko na ito nung una pa lang na nalaman kung may condition siya or may ano siya na mas gusto kong sabay kami. Ano ko talaga sa sarili ko na mas gugustuhin kong sabay kami kaysa mawala ako, tas andyan siya. Hindi ko alam kung ano Bigla mangyayari. akong naawa kay Jimmy. May usapan kayo, tapos siya wala. Ano naman pakiramdam nun? Pero syempre, di ba, habang tumatakbo yung araw, yung panahon na nakikita mo naman na kahit pa paano maganda yung nangyayari sa kanya. Yes. Kasi nung una talaga, ganun yung feeling ko nung maliit siya. Tapos ganun yung kondisyon niya. Yung feeling mo hindi na siya magagamot. Alam mo yun, yung hindi na siya gagaling, hindi na siya bubuti, yung ganun. Ganun talaga yung pumasok sa isip ko. Na dapat sa extreme na, no? Oo. Na dapat na sana pag dumating yung panahon na yon, sabay na kami. Naiyak ako. Totoo naman ang takot mo sa anak mo eh. Pag nagkaanak ka, nagiging selfless ka. Diba hindi mo nahawak ang buhay mo, hindi na sa iyo ang buhay mo, di ba nga? Sabi? Oo nga. Sabi ko nga, yun lang. Basta lumaki lang siya. So ngayon naman, unti-unti, syempre, tinatanggap mo na bumubuti naman siya habang nagdumadaan yung araw. So sana, ganon. Makita ko pa yung araw na nag-asawa siya. O nagkaanak siya. Bilang anak, kasi ang dami ko pang bilang dapat anak sa nanay mo. Oo, ang dami ko pang dapat bawiin, ang dami ko pang dapat i-cope up sa kanya. Yeah. Kasi hindi pa niya nararamdaman na anak niya ako. Correct. Kasi most of the time wala din ako sa kanya. Unlike ng mga kapatid ko, nandun sila. Bawat swimming nila, ako lang yung wala. So, ang awkward nyo pala, no? Yun talaga yung na iba sa yung sa sarili mo na wala. Sinasabi ko sa sarili ko na kailangan kong mapatunayan yung mga bagay na inisip nila sa akin dati. Na, yun nga, simula bata ako, na gusto kong patunayan sa kanila na although hindi ako kumitibo, although yun din yung nakikita nila sa akin, hindi iyon ang totoo. Kasi mas kilala ko yung sarili ko. Yeah. Wala lang akong time para
patunayan kasi nga most of the time wala rin siya. So kung ano man yung nasa isip nila that time, yun na yung tumatakbo hanggang sa ngayon. Merong uupuan. Meron at ayokong mag-run out of time kasi si mama ay matanda na. Yeah. Naluto na rin yung katawan niya sa Saudi. Correct. Naluto na rin. So parang umuwi na lang din siya dito dahil mahina yung katawan niya. At lalong nagpapahina kasi hindi siya gumagawa. Sanay Correct, kasi yung katawan niya. Ayun, gusto kong mapatunayan sa kanya na isa din ako dun sa mga anak niya na sinasabi niyang mabait. Sorry sa word, pero yun talaga yun. May usapan pa kayo. Marami. Ayoko. Actually, hanggat maaari nga, ayoko nang pag-uusapan yung dati. Eto na tayo ngayon, eto na. Let's start na lang. Kasi it will bring back the pain. Tapos kailangan ko pang i-defend yung sarili ko na hindi naman ako sure kung maniniwala siya. Let's forget na lang. Parang ikat na natin yun. Tapos na yun eh. Ito na tayo sa present. Oo. Eto na ako ngayon. Nakikita nyo naman, mabuti akong nanay, mabuti yung sitwasyon ng anak ko. So, doon sana mag-reflect na mabuti akong tao. Kumbaga, panis na yun eh. Ba't kailangan pa natin kainin? Balikan. Diba? Wala na yun. Oo, wala na. Magkakasamaan na naman tayo ng... magkakasamaan naman tayo ng loob. Pero mo, nag-pandemic na-operahan ako dito, ligtas kayo. Correct. Maraming dapat pag-usapan. Marami tayong chance na pag-usapan pa ulit yung mga bagay-bagay na ngayon at yung future. Madaling i-plan yung future eh. Yung dati, hindi na natin mababago yun. Baka kasi kumbaga yung mama mo, dahil nga syempre, tao siya ng mga nakaraang tradisyon pa, sila yung mga tipo ng taong kailangan marinig nila mula sa iyo, yung salitang siguro, yung syempre, sorry pa rin, kahit paulit-ulit mo na sinabi, harapan talaga, at maramdaman talaga yan na, Nay, okay naman ako, huwag ka na mag-alala sa akin. Naging maayos lahat kahit nagkamali sa umpisa. And humihingi ako ng pasensya dahil yung nangyari na yun ay pangit sa nakaraan, hinihingi ko yun ng patawad. Baka yun ang kailangan ko pa rin talaga. Wala namang problema. Willing ako ibigay doon. Willing akong ibigay yun. Willing sobrang... yun nga ang hinahanap niya. Pero siguro iniisip niya din bakit yung ibang anak ko hindi naman. Ikaw lang. Balik ulit sa upuan, Mary. Tapos sa anak ko naman, same thing din. Bilang kasi, nanay naman, ano ang iyong fear? Ang kinatatakot ko kasi nga marami na din akong nararamdaman dito. Ate, alam mo yan. Tridor din yung mga nararamdaman ko. So, ayoko na biglang mawala. Kasi ang dami kong babawiin, ang dami kong, kahit nga sa apo, gusto kong gawin. Wag naman sana. Pero, bigyan pa ako ng chance. Kahit enough chance lang, kahit walang sobra, enough lang. Alam mo yun, para mabawi ko yung mga time na hindi ko sila nakasama. Yung mga, alam niyo ba, ultimo pagsuklay ng buhok ng anak ko, namimiss ko. Pangarap yung babae ko. Kasi lagi ko siyang inaayusan na maliit siya ngayon. Parang hindi ko na nakita mo siguro. Malaki na siya, 20 na siya. Hindi na siya magpapagawa ng ganun sa akin. Uy, mag-out ako na maaga ha. Paano niya kaya ng buhok yung anak niya ngayong babae? Yes. If you could relive one day in your life, as in, balikan natin, ano yung babalikan nyo? Pwedeng as a mother, kasama nila Rias, ni Mary, or as a daughter, para sa atin lahat. May mga kulang akong, or may hindi pa ako nagawa sa nanay ko. Kasi nga maaga siyang nawala. So, yun lang yung lagi kong nasa isip na sana nagawa ko to sa kanya, sana nadala ko siya sa ganito, sana nakapunta kami sa ganito. Yung mga ganon. Lagi pumapasok sa isip bagay pa rin, no? Nanay, sobra. Oo, sobra. Yun talaga. Siguro as a nanay naman, wala, kay Jayden lang naman kasi talaga yung focus ko ngayon eh. Kumbaga, hanggang ngayon naman, ayan, tuloy-tuloy pa rin. Ako naman talaga hindi naman i-relate. Kumbaga, isa talaga sa highlighted na moment na ako at ang nanay ko is, tanda-tanda ako nung college ako dahil syempre hirap din sa buhay. Nagtitinda siya ng isda. Yung ano ka na, yung nag-review ka talaga na talagang kahit anong ipasagot sa'yo, masasagutan mo. Tapos naranasan mong hindi makapag-test kasi wala kang tuition that time. So, nung nalaman yun ng nanay ko, kumbaga parang isipin mo na naranasan ko noon na
may kaliskis pa ang pera. Kakatapos niya lang maningil, isa niya yung, isa-isa niya yung mga sa kanya ng isda para ibigay sa akin. Oo, kumbaga, pag inulit-ulit ko, hindi ko mapigil talagang, nakakaiyak talaga. Kasi parang, yun yung ibig sabihin talaga ng nanay, nakakalimutan ng sarili, ibibigay ang lahat para sa anak. Para sa anak, gagawin talaga lahat. Yun. Isa lang yun. Ang malimit noon, bunganga na talaga. Nung bata kami. Kasi kami hindi kami close. Yung tipong may problema, mag-open up. Kahit nung high school. Kaming traditional na yung generation natin na hindi close na tipong... Wala lang. Kaya nga lalo bakit? Nonchalant. Open, no? Kunyari, may pupuntahan ako. Hindi ko alam kung kaninong debo ang pinuntahan ko sa inyo eh. Pero... So, sobrang stricto ng tatay ko. Minsan ayaw niya yung mga ganyan-ganyan. Kasi, mag-isa ka lang, bata ka pa, yung mga ganon. Ayaw niya ng ganon. Nung time na yun, itinago ako na palabas ng bahay. Yung kwarto ko, tinabunan ng, the usual, tinabunan ng ano to? Oo, yung ganon. Nakipag-connivance. Oo. Yun. Pero kami yung yung traditional na na hindi kami close na tipong pag may problema ako, bigla akong lalapit sa nanay ko na magsasabi, may problema ako ng ganito, oy, si naliligo sa akin ng ganyan. Walang ganon. Wala kaming ganong closeness. Pero, hindi ko naman siya pinagsisiyan actually. Kasi like, ngayon, parang bumawi naman kami na ngayon kami ganon ka-open. Yun naman yun. So, kumbaga, hindi naman tipong late na, pero at least, it happens. Naging masipag ako nung bata pa ako. Bakit? Ang naman talaga noong nasa Pinas ako, may hindi ako maglaba, magplancha, kahit nga panty ko, nanay ko naglalaba. Parang gusto kong balikan na sana tinulungan ko yung nanay ko nung tatanda ko na, hindi pa ako. Natuto lang ako nang lumipat ako dito sa Singapore. Worry nga ng nanay ko nung napunta ako dito ay 31 years old na ako. Mahirapan ka. Sabi niya, paano ka mabubuhay doon? Hindi ka marunong maglaba ng panty mo eh. Paano pagkain? Hindi ka marunong magluto. Pagprito na itlog, sunog pa. Parang akong So siguro sana parang makabar din ng nanay ko doon, napakatamad ko. Kasi tanghali na, kasi tayo lumalaboy, di ba? Tapos umaga na, tapos gigising ka kain. Kami, may kasalanan kami. Kami may kasalanan. Tipong Sunday, pag kakatukin ako nung kasi tanghalian na. Kakain na lang. Tapos pagkakain, babalik na uli, di ba? Tapos lalaboy na naman. Kasi pag lalakad kami noon talagang umaga, inaabot eh. So parang umalis ng maaga, umuwi inumaga. Umaga na. Oo, malimit yan. Di ba sabi ng magulang na, umuwi ng maaga ha? Sabi ko, anak, sabi ko sa inyo, umuwi ka ng maaga. Hindi ko pwede umuwi ka ng umaga. Umuwi tuloy si Mary. Naipabalik ko lang yung mga panahon sana naging masipag at natulungan ko yung nanay ko. Kasi parang yun lang yung ko kasi ang tamad ko talaga. Or yun. Ako naman, di rin naman ako naglalaba, pero hindi ko na siya babalikan. Okay na lang. Very common yung sana nag-aral ako kasi may nagpapaaral sa akin. Yes. Tinapos. Oo, tinapos ko sana. Ginrab ko sana yung chance, yung hirap ng nanay ko kung ba't siya nandoon. Yeah. Sana nag-aral ako. Kasi si mama din, hindi siya katulad nung kay Ate Dada na expressive siya. Yeah, wala akong natandaan na hinimas yung ulo ko, yung hinagod yung likod ko. Wala rin tayong ganun lahat. Yung mga nanay, walang ganun. Wala. Pero tayo, di ba, sa anak natin ngayon. Tayo yung bawi ngayon. Ilagay mo sa bulsa mo, di ba? Lahat idudulot mo hanggat kaya mo. Pagmakagatan mo. Parang sabi nga ni Dada dyan, is yung kung ano man tayo sa mga anak natin, is yun yung wala kulang natin kasi before. Yeah. So we felt na we have to amend, we have to do something na additional. Kasi nga, nalock tayo doon sa ganun hindi tayo, na-deprive tayo sa ganun. Although mahal tayo ng magulang natin, hindi lang sila express. So iba lang yung ways ng parents natin before. Action na
Tapos yung pinaka na-appreciate ko kay mama, hindi dahil sa kinasal ako, siya yung nagpakasal sa akin. Kasi among four sibling, ako yung unang nag-asawa, babae pa ako. So ayaw niya yung maglalakad sa kalsada yung anak niya nang nakikisama lang. Siya yung gumastos ng Values. Hindi May niya yung siya, no? pinaalam May sa ibang tao. prinsipyo siyang no? Sinusundan. Oo. Hindi wala siyang pakialam or hindi lahat si mama yung gumastos. Nasa Saudi pa siya dati. Kahit kapatid ko, hindi alam. Kaya naman pala, uupo ka talaga dapat sa nanay mo pag uwi mo. Mahaba-habang ano yan. Ayun yung pinaka hindi ko makakalimutan talaga. Talagang nilagay niya ako sa safe na na thought ng mga tao. Na kahit maaga nag-asawa yan, kasal yan. Hindi ka disgrasyada, walang magsasabi sa yung ganyan. Okay. Tapos nalaman, di ako buntis. Ay! Oo. Sayang naman. Magkano ginastos ko doon? As in nising ko, walang ginastos yung parte ng lalaki. Siguro kung umasa kami sa kanila, baka hanggang ngayon, hindi. Baka walang kasalang nangyari or baka sa West lang, ganyan. Pero siguro si mama gusto niya na mapaayos ako na talagang sa simbahan niya ako pinakasal. Yeah. Hindi nga lang siya nakauwi. Hindi siya nakauwi. Pangarap ko siya yung gumawa ng wedding gown ko kasi si mama ang work niya sa Saudi. Is, mananahi ng expensive wedding gown sa Saudi. Hindi kumbaga parang, yung pain ng magulang na ikaw ay nagagawa ng magagandang gown para sa mga ibang babae, tapos ang anak mo, hindi mo nagawa. Actually, kahit po uniform, hindi niya ako nagawa. Kahit po uniform nung high school, nung college, hindi niya ako nagawa. Yun ang masakit, no? Bakit nga gano'n, no? Minsan may mga gano'n nga, yung halimbawa, ganito yan, yung magulang mo yung ganito, yung... Meron nga po silang parang kasabihan po ba na kung sino ang panday, siyang walang gulok. Oo nga, no. Sige, pag-usapan natin yan, yung ganyan. Kasi parang, di ba, up to this age, may ganyan pa rin tayo eh. So, ano yung tsaka never kasi ako sumagot sa kanya. Never ako sumagot sa kanya, as in wala. Kasi yung takot ko kasi dahil nadismaya siya sa akin, yung failure. Na-disappoint mo kasi, oo. Yun kasi, parang feeling ko wala akong may pagmamalaki. Wala akong karapatan. Hindi ka makakabangon. Correct. Parang ang daming nangyari sa'yo. May atraso ka sa akin. Opo, parang ganun. Parang hindi ko siya kayang kausapin ng vibes kami na parang, wala kaming ganun. Kaya ganito po ako magsalita. Talagang may po at opo po talaga as lahat po kami ganito. Pero hindi mo ma-offend. Nanay mo yung pagkaka-opo mo. Na-practice na rin kasi. Kami din naman ganun pa rin. Lalo si Grace, happy pa po ba kayo? Expo. Pinapo ko din yung expo. Tapos pag nag-uusap kami ng mga kapatid ko kasama si mama, hindi namin siya mabiro. Kasi hindi namin siya matansya kung saan ka. Nangangapa kayo eh. Oo, hindi kagaya ng di ka nga maka-ano dyan eh. Parang walang ganun. Gusto kong baka sapak abutin. Alam mo kung bakit ganyan? Yung respect kasi ang taas pa din eh. At saka wala rin kasi kayong masasabi talagang collectible interactions as mom, as a mother, as a daughter. Na unlike dun sa may traditional na nasa bahay lang kayo, na wala kayong choice kundi 24/7 kasama kayo ng nanay ninyo pag uwi, parang free talk. Wala kasi kaming ganun eh. Mga free talk din. Kasi syempre may kukumpara ko yan dahil ngayon, ang nanay namin nabibiro na namin. Yung tipong gigil na gigil siya, tapos sa amin na ibabat na lang namin siya na parang magbabating kami. Napagtatawanan na lang namin. Na, kasi nga, yun yung doon kami nabuhay sa bunganga ng nanay ko sa sermon. So, in a way, parang ang nanay ko ngayon, kahit ganun pa rin yung level ng ano niya, syempre, of course, may respeto. Iba yung linya ng nakikipag-asaran ka na, nakikipagkantyawan sa nanay, tsaka biro-biro. Pero syempre, iba pa rin ang linya pagdating sa nanay. So, I think, yun nga yung reason bakit talagang nangangapa kayo dahil nga hindi kayo nabigyan ng chance na magtapat kayo, meron kayong time at pagkakataon na maging nanay at anak sa bawat isa. Kaya nangangapa. Hindi, at saka every time nga kasi na nakakausap namin siya, lagi siyang rewind. Parang, pag nag-rewind na yan, tahimik ka na. Kasi ikaw na naman ang, ganun. Pero minsan naiisip mo rin ba na, syempre, bago natin
tingnan yung yung hirap din ng magulang natin kasi una siyang naging OFW eh. Yung karga ng nanay Hmm. mo, 'di ba? Tapos Opo. yung pinapaaral, Mm. tapos yung ina-expect mo na magtatapos na buntis. Baka talagang hindi niya talaga makalimutan yung pain na yun kasi nga ang hirap ng buhay sa abroad. Yan na lang ang Opo. gagawin mo nag-asawa ka pa. Baka nga may pagkakataon sa buhay niya na hindi mo alam kung saan natin kinuha yung pinang tuition na yun. Lumbay na lumbay siya, parang gano'n na, ayan, nakikita Pumatak sa tuloy Mm. kanya niya. yung nangyari kasi sa Oo. Kasi kasi Mm. OFW Mm. na siya ng 25 years. Siguro kaya naman, walang magkulang nagugustuhin ng anak maging OFW din. Yeah. Dahil ang hirap. Totoo. Eh, ang Ayaw niya nangyari, nga din ano maulit sa mangyayari sa akin. Kaya inyo? lang wala akong choice. Mm. Yun nga. Mm. ulit talaga Mm-mm. eh. No? Mm. Yun ang As kapalaran ulit eh. na ulit. Kasi kami din, tumira din kami ng kami lang magkakapatid nung umalis siya. Kaya Ito mismo. Uh, So sabi ko, pag ayun ikaw nga. na ngayon yung sinanay, ikaw na oo, ngayon minsan yung naiisip ko, bakit, Uh, sabi ko, bakit di mo ko maintindihan? Same tayo na nangyari. Oo. Parang kung sino bang, parang, yun nga siguro, parang talaga sinisiksik yan sa utak niya na dapat walang anak ko na maging katulad ko. Yes. Kaso mm-mm. meron. Tsaka itong pagiging OFW ko, parang ang tao, parang awang-awa sa akin. Pero hindi. Actually, hindi ako namumblema sa anak ko eh. Yeah. Pag-provide lang yung nagiging problema ko. Malaking bagay sa akin yun. Pero siya, lahat problema niya. Nung sira ulo pa ako, ganyan. Tapos tatay ko din, nanggugulo sa amin kasi nga hiwalay nga sila. Tapos wala pa kaming kasama din nun sa bahay. Hindi ka tulad mo Kaya, na mayroong alalay ng kapatid sa mga anak. mga anak ko, di ko na iniintindi. Mas Minsan nga may mahirap sa araw na kanya. hindi ako nagchat-chat sa mga anak ko kasi okay lang sila. Okay lang Yes. sila. Yeah. Kaya Anyway, hindi ko din masyadong ramdam yung kung anong meron siya. Siguro yun na lang din concern sa'yo. Maano ka, blessed ka sa mga anak mo. Kasi kung meron pang pasaway sa anak mo, sa mga anak mo, naku, ang hirap ng Hirap din pasensya na talaga. Kaya, baka magtalon na ako sa Burj Khalifa. True. Diba? So, na-raise sila ng tama, ng ayos ng mga kapatid at hindi naman talaga tayo mabablessed lahat talaga ng bagay na gusto natin. So, may pero Pero ano, sabi ko nga, isa man dun sa page ng buhay ko na yun mawala, hindi ako to. So, kailangan talaga. May mga taong dadaan. Ang galing sumagot eh. Pang Miss Universe eh. Hindi pwedeng mapilas. Hindi pwedeng mapilas ang isa. Walang babawasan, walang idadag. Wala. Oo, tama. Wala. So, bilang mga nanay, ano ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging ina? Bukod sa panganganak ng 9 pounds, 3 beses. To instill discipline. Yun ang, sa ngayon, kasi for sure, habang lumalaki yung anak, iba-iba yung challenges mo as a mother. Pero right now, kasi like toddler pa naman si Isabella, magpa-5 pa lang yung anak ko. Yung paano mo siya i-discipline, lalo na nasa ibang lugar kami, kung nasa Pilipinas kami, alam mo na paano magpalaki sa atin, alam mo yung environment sa atin. Pero this time, it's different eh. Nasa ibang environment kami. So ngayon, kakapain ko rin kung paano siya makitungo sa mga classmates niya. Kaya natutuwa ako sa kanya, sabi ko nga, yung tinanong ko siya, ano yung lagi kong sinasabi sa'yo? Ang sagot niya sa akin, to always be kind. At least, walang masasabi sa'yo yung classmate mo. Kung nasa labas ka man, mahirap i-instill yung discipline, lalo na kapag ganyan, na iba yung environment mo. Alam mo naman kung ano yung tama. Pero kapag lumabas na, iba ng environment, papalaki mo na sa labas, may iba na siya. So ngayon, iba yung approach mo, iba yung sasabihin mo. Talaga, ingat ka sa mga sasabihin mo kasi nga, ito na yung stage na grabe sila mag-absorb kasi pag ganyan. Oo, sobra. Lalo yung anak ko. Iingatan mo rin yung mga sasabihin mo kasi mabilis siya eh. Ang bilis niya mag-pick up. So kung may masabi ka na mali, ibabalik sa'yo the next day. Talagang medyo mahirap on this stage, discipline. Yung kung ano yung kakalabasan ng anak mo. Kasi sa'yo galing yan eh. Kung ano yung magiging ugali nila. At pinakamahirap doon, yung fear ko na yon. Kasi may kahati ako sa paggawa sa kanila eh. Hindi ko marurule na dapat sa akin lang kayo magmana. Mahirap yun. Kahit sabihin mo na ikaw ang kasama, may dugo yan ng ama eh. Yes.
Yun yung kailangan mong suwetuhin. Yun Pantayan. yung kailangan mong i-feel. Hindi, I mean, yun yung kailangan mong i-block. Diba? I-block Kung talaga, ano man hindi yung pantayan. So, wala talaga maganda. Hindi, wala namang papantayan, te. Walang papantayan. Basta block diba? na lang yung gusto niya gamitin. Oo. Kumbaga parang na lang na maging ganun. Tama. I-filter mo kung ano yung dapat nilang hindi makuha. Wala talagang genes, walang traits, walang ano na namana sa maganda sa ama. Wala sana. Hindi mo na na, mas okay na ngayon. Naintindihan ko yung side niya. At least gamay mo. Kung sa'yo manggaling lahat, at least alam mo paano i-manage. Hindi kasi gusto kong malaman. So totally, wala siyang natatandang magandang ugali nung isa. Yun lang. Pero actually, kung i-omit mo yung ex ko, wala akong ganyang anak. So, sige, sama na din siya. Yes, exactly. Ayan na lang, diba? Oo. Opo, ganun ang mangyari. So, parang ako as a mother na hindi ko sila kasama, ang hirap nila turuan. Pero, ang iisipin ng tao, kung ano yung kalalabasan yan, kasalanan mo. Sa'yo no? Sa'yo magbabounce lahat. Hirap. Kahit na sa environment niya nakuha, kahit sa ibang tao niya nakuha, wala eh. Sa'yo pa rin talaga yun, babalik. Ano ba niyang anak to? Yun agad, diba? Yun agad ang tanong. Diba lagi ganyan eh, pag may ginagawang masama o kaya maganda, uy, kaninong anak to? Oo. Bihira pa nga matanong yung kanino mo nakuha yan. Hindi eh, magulang agad. Kaninong anak to? Yun agad eh. Oo. Pero kagaya nga ng sabi ni Ate Dada, ang word of wisdom ko lagi sa anak ko, be good to everybody, to anyone. Kahit nasaan kayo, kahit sino kaharap nyo, kahit sa anong sitwasyon, piliin yung maging mabuti. Piliin yung maging mabuting tao. Libre yun. Episode 23. Libre yun. Kaya pwede nyong gawin kahit kanino. So far naman, nagpapasalamat ako na lahat ng anak ko nakuha yung pagkabibo ko, yung pagiging maamor sa tao. Yan. Kasi yung tatay nila dungo. Alam mo yun? Parang lagi siyang nasa safe side niya. Alam niyo ba yung word na yun? Yung dungo. Hindi ko alam, pero yung tawa ko. Yun. Yung parang ano siya, parang gusto niya parang alam niyo, nakakulong siya sa box. Nakakulong siya sa box. Alright. Ganon. Okay. Parang eto lang yung alam ko, ayokong matuto, ayokong subukan, eto lang. Yun lang. Yung kahit na alam mong ang laki-laki na ng ginagastos ng anak mo, pero ang trabaho mo pang kindergarten pa rin, pang release ko pa rin yung gusto mo ipabaon. No. Hindi mo pwedeng bakalan ng anak mo para hindi lumaki. In-stop niya yung sarili niya doon. Hindi, tsaka choice niya yun. Ayun nga. Choice niya na maging ganun kahit na parang pinupwersa na siya ng sitwasyon na eto anak mo lumalaki. 'Di ba? Marami nang kinakain. Pili niya pa rin yung ganun lang. Oo, parang akala niya 10 piso pa rin baon ng college. Oo. So, kaya very thankful ako na marunong ako magtrabaho. Kung ako yung typical na asawa na nag-iintay lang ng sweldo, ano itsura namin mag-iina? Magpalaki din. Siyempre, tulad na sabi ni Mama Dada, tsaka naman kay Mary, yung sa anak mo naman lagi di ba? Paano mo sila palalakihin? Ano ba dapat yung ipapakita mo, i-contribute mo sa anak mo para pagdating ng araw, maging maayos siya or lumaki siyang tama yung direksyon ng buhay niya, yung ganun. Yun naman yung anak ko naman magti-teenager na. So, tapos ganun nga yung sitwasyon niya. So, doble yung dapat na pag-iisip o yung kung paano mo siya dapat gabayan, paano mo siya dapat palakihin. Yung ikaw, magiging reflection yun ng anak mo di ba? Hanggang sa lumaki siya. Ano yung mensahe ninyo? Una, sa nanay nyo. Pangalawa, sa anak nyo. Pangatlo, sa sarili nyo. Sa nanay ko, syempre ako grateful ako. Hindi naman perfect ang nanay ko. Madaming gusto kong tanggalin sa mga behavior niya, sa mga madami. Pero kung ano siya, eto kasi ko ngayon wala akong babaguhin. Pero syempre, minsan may mga times din na gusto kong tumayo as parent sa kanya. Kasi minsan nasasabihan ko rin talaga at this time. Sasabihan ko naman, pero wala akong tatanggalin. Kung ano yung ways niya, kung paano ko may pinalaki, ganun pa rin naman. Kaya naman ako ganito ka-strong na tao, dahil din naman sa kanya.
kung ano din ako, kung paano ako as parent ngayon, kung paano ako as housewife ngayon, kung paano din naman ako nagmamanage ng bahay namin ngayon, dahil din sa kanya. Kasi dahil natutunan ko lahat sa kanya. Set the good Hindi, example. oo, hindi man yung tipong, ito dapat ganito, ito, hindi siya ganon, yung tipong ituturo sa iyo lahat na verbally, may papakita na lang sa iyo. Ngayon, ito yung napapractice ko ngayon, yung ngayon na. So, hindi ko siya babaguhin. Hindi, sige na nga, tatanggapin ko. Di sa akin na nanggaling tong kadaldala ng anak ko. Pero, hindi talaga, sa akin ano lang. Kasi sobrang bright ni Isabella. So, ayoko siyang madalian. Kasi minsan, nasa generation na kasi siya ngayon na yung tipong yung mga kabataan talaga nagmamadali. They want to grow up very fast. So, mabilis na nga silang lumaki. Mas gusto pa nila yung parang kung ano yung nakikita nila. Sa akin naman, relax lang. Parang enjoyin lang lahat ng moment, i-enjoyin niya lang. So, syempre, may experience niya rin lahat. Pero syempre, yung guidance din na-experience ko naman as a teenager, as someone na, alam mo yun, yung parang nag-explore pa, may guidance din naman. Kasi syempre, may mga experiences din naman ako before na ang iniisip ko, sana wag naman niyang ma-experience yun kasi risky. Kung iisipin ko, risky yun para sa akin. So parang at least may guidance na lang for her. So sa sarili ko naman, anong message ko sa sarili ko? Good job. Good job. Oo, kasi bigyan ko naman ng credit yung sarili ko pagdating sa ganyan. Kasi parang ginagawa mo lahat talaga eh. Hindi sa yung tipong talagang yung sabi ko kanina, nagiging selfless ka. Pag naging nanay ka, selfless ka talaga. Yung tipong sabi nga nila before. Wala ka ng bukang bibig, kundi Isabela, di ba? Actually, parang ikaw lang, no? That's true. Very cliche kung maririnig mo. Pero totoo talaga yung tipong, yung last part na gusto mong part ng pagkain, ibibigay mo pa sa anak mo. Which is true. Literally nangyayari talaga siya. Hanggat maaari, ibibigay mo lahat talaga kung ano yung gusto ng anak mo. Pero syempre, iisipin mo, babalanse ka na gusto mong ibigay, pero didisiplinahin mo din yung anak mo. So, nandun ako sa point na yun. Pero, at this moment, I'm telling myself, you're doing good. Keep up. Ganun lang. Message ko kay nanay, namimiss na kita. Yun lang, namimiss ko lang siya kasi hindi ko na nakikita yung, alam mo yun, yung gigising siya sa umaga, naka-ready na yung yung kailangan namin. Kahit na hindi siya ganung parang typical mommy o nanay na talagang super asikaso. Kasi nga hindi naman kami halos lumaki na sa kanya talaga kami nakapisan. Yung mga tiyahin ko talaga yung nag-asikaso. Pero yung pagiging masipag niyang nanay para mabigay sa amin yung kailangan namin, sobrang ginagawa niya yun. Namimiss ko siya. Hanggang ngayon naman. Namimiss ko pa rin yung mga niya. Paminsan-minsang pasaring niyang May mga ganun din naman si nanay kahit papaano. Although tahimik na tao lang siya. Kasi sa inyo naman din, ganyan naman din siya. Mahilig siya mga musta, mahilig siyang, di ba? Sa anak ko naman, sana lumaki siyang maayos. Maayos naman. Kumbaga, mas lumaki pa siyang tama, dapat, yung kung ano yung maging grown up na isang mabuting tao, na lalaki, yung ganun, na kahit ganun yung kondisyon niya, kaya niyang dalhin yung sarili niya. Kumbaga, kaya niya nang mamuhay, na mag-isa, balang araw, yung ganun. Sana makita ko pa yun, yung mga ganun lang. Kasi nag-iisa naman siya eh. Pareho kami ng daddy niya na yun naman yung biniwish sa kanya. Kasi lahat naman hindi naman nangyari sa amin ng daddy niya. Parang syempre gusto naming mabigay sa kanya. Pero minsan, mali yun. Dapat hayaan natin siyang matuto. Di ba lagi sinasabi, ay hindi ko to naranasan ng bata ako. So kailangan iparanas ko sa anak ko to. Parang gano'n. Mali pala yun. Hindi pala dapat gano'n. Dapat hayaan mo siyang magkamali, matuto, kumbaga madapa man siya, bumangon ulit siya, yung mga ganun. Mas yun ang dapat niyang matutunan, hindi yung dahil hindi mo nadanas, idudulot mo lang lahat sa kanya, parang ganun. Maging mabuting tao pa rin, lumaking may takot sa Diyos,
message ko, maging malakas lang ako para sa mga mahal ko sa buhay. O, di ba? Para sa iba pa rin. Pero you've been doing a great job, kayong dalawa ni Jamie. Kasi from the start, hindi niyo binatawan si Jayden. Yung acceptance nandoon. Yung acceptance nandoon. So that's why yung progress ni Jayden, ang layo na from the time na yung tipong hindi namin mahawakan, ni walang eye contact sa amin lahat. Yes. Ang nakakahawak lang kayong dalawa lang ni Jamie. Na ngayon, grabe, may sariling kachat na. Diba? So, ang layo na ng progress ni Jayden actually. May crush na. Oo, landi-landi na. Grabe din kasi yung hirap ng daddy niya. Alam mo, grabe din yung hands-on ni Jamie naman. In fairness naman. Hayaan na natin yung cabinet. Wala lang podcast si Jimmy kung alam nyo lang. Sa mga anak ko muna siguro, just continue, soaring high. They're on the right track, actually. Yeah. Sobrang nagpapasalamat ako kasi kahit wala ako, they choose to be the best. Yeah. Kahit hindi na para sa akin, sa mga sarili na lang nila. Tapos sobrang thankful din ako na nakikiayon sila sa sitwasyon. Alam mo yun? Kasi may mga bata kasi na sobrang entitled na ngayon na dapat ibigay mo sa kanila lahat, dapat ganito. At saka hindi nila pinilit na maging buo kami. I mean, patawarin nila ako kasi hindi ko sila nabigyan ng buong pamilya. Pero kung ano yung ginawa ko, yun ang alam kong tama para sa aming lahat. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila na ganyan yung kinalabasan nila kahit na hindi ko masabi sa sarili ko na napakalaki ng contribution ko. Ang nangyari kasi sa mga bata, realization lang. Realization na dapat maging ayos kami kasi mali yung sitwasyon. Tama yung mindset. Napaka-understanding nila at hindi nila ako binubulig-lig dito na kahit wala na silang pera. Iniintay lang nila ako magpadala. Oo, iniintay lang nila ako magpadala. Ay, Mary, explain mo yung buliglig. Ano yung word of the day? Buliglig ko is kinukulit po. Sorry, Bulakenya po kasi kaya. Ayun, yung kinukulit. Kinukulit. Yung parang nagpapaawa sila na wala na silang pera, ganyan-ganyan. Kasi alam nilang mape-pressure ako eh. Alam nilang maghahanap talaga ako ng pera eh. Talagang lagi nilang binabawasan yung isipin ko. Hindi sila nagpapaisip. Ngayon, sobrang proud ako sa kanila. Since bata sila, matatalino sila, mabuting makisama. Ang galing-galing din nilang makisama sa mga tao. Kahit sino magsabi, yun ang mga comments sa akin. Na magagalang, ganyan. Sobrang proud knowing na wala ako doon, wala yung tatay nila doon. Yun. So, I think nagre-raise ako ng mga tamang tao. Good. That's good. Sana lang po walang magbago, walang ma-adapt ng kahit na ano sa environment nila. And sana ayun, at sana din maging mabuting asawa at magulang sila in the future. Yes. Tapos kay mama ko, sobrang miss na kita. Kahit sana yung normal na usap meron tayo. Kasi talaga hindi kami nag-uusap. Hindi po talaga. Hindi talaga kami nag-uusap. Nakakaingit lang yung mga kapatid ko kasi may chance sila na makasama mo. Kasi ako wala akong choice eh. Gusto man kitang makasama. Yes. Paano mga anak ko? Diba? Sana magkaroon pa rin ako ng enough chance na makaisip ako mag-for good or pwede na ako mag-for good. Makasama pa rin kita. Mamalengke tayo Magluto tayo. Yun lang. Tapos, sorry din. Alam ko, nandyan pa rin yung sugat. Pero sana tulungan natin yung sarili natin. Kasi walang ibang tamang papaliwanag eh. Sana turuan mo yung sarili mo, nakalimutan na. Ewan ko kung paano kita uutusan na mag-reboot na lang tayo, mag-reset na lang tayo. Kasi kahit i-treasure mo yung mga mali ko, anak ko pa rin naman ako eh. Gusto ko ulit mapakinggan yung advice mo paano magpalaki ng anak. Kasi wala na akong advice na nakukuha ng ganun eh.
lahat to by my own lang. Pero naiintindihan ko naman siya. Naiintindihan naman kita, ma. Kung ba't mo ginagawa sa akin. Neglect mo ako, in-ignore mo ako. Para siguro matuto din ako. And I can say na successful naman. Everything is okay. Ayun na lang hindi. Nakausap ko ni mga kapatid ko, okay naman sila lahat. Sabi nila, babakapan daw nila ako kay mama. So, hopefully, maging memorable yung bawat araw sa Pilipinas. Ito yung panahon, dadating, ito yung magiging panahon nyo to make up. Magkakapanahon yan, bibigyan ka ni God ng time for that. Ibibigay sa inyo. Nakaplano siya ng 28, birthday ng panganay ko ng 29, graduation ng 31. So, kinasabaduhan pa ako magpupunta sa kanya. So, Tuesday ako makakauwi, kinasabaduhan pa. So, ayoko din, pinipilit kong hindi niya maramdaman na bakit hindi ko siya inuna. Ayaw nga, no? Kasi ang dami kong compress lahat. Hindi ko alam kung saan ko hahatiin yung sarili ko. Kahit ako nagagahol na. Paano ba? Kasi may tatay din akong dapat buntahan na nakahiwalay din sa amin. Correct. Sabi nga ng anak ko, Mami, may kikitain ka ba? May agenda ka bang iba? Ko, wala. Sa inyo lang lahat. Family wala akong plano kitain. Kahit na wala akong uwi, basta may eroplano ako sasakyan, walang problema. Yeah. Kung anong meron, yun lang. That's true. Masarap lang isipin kasi akala ko sa sermonan din ako ng kuya ko kasi stricto din ang kuya ko kasi siya yung naging tatay namin nung naghiwalay si mama at papa. Sabi niya, sige, ako bahala kay mama. Hindi niya, gusto ka namin makita. Ang pagkakasabi pa nga ni kuya, sana mandalaw mo kami bago ka bumalik ng Dubai. Pupuntahan ko talaga kayo. Hindi dalaw, pupuntahan ko. Hindi mo kailangan ipakiusap. Yes. Actually, lahat ng kapatid ko ganun yung sinabi. Akala nila hindi ako pupunta. Kasi nga meron kaming gap ni mama. Hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita ni mama. Pero by hook or by crook talagang pupuntahan ko siya. Yes. Sermonan niya ako. Miss that moment. Correct. Yun na yung pagkakataon nyo Kung iyon yung makaka-release sa kanya. Okay. Sa'yo din, actually. Yeah. Ikaw, anong message mo sa sarili mo? Sa sarili ko? Kung abot lang kita, itatap din kita sa shoulder. Actually, parang wala akong mercy sa sarili ko na lahat ng nangyayari sa akin yun. Sinisisi ko sa sarili ko. Kasi ganyan ka, kasi ganito ginawa mo, kasi magiging. Parang give a break sa sarili ko. Parang hindi mo naman tinuloy eh. Eto ka bumabangon ka. Bumabangon ka sa pamamagitan ng anak mo. Hindi ka naman nagpakalumi. Exactly. Correct. May binibigyan talaga tayo ni Lord ng chance magkamali para malaman natin kung paano tayo babangon, kung ano yung mga matutunan natin. Pero ipakita mo na ikaw na to ngayon. Ang laki ng pagbabago, nagre-reflect naman yan sa mga mo, sa estado ng buhay ng anak mo. Hindi ko na paaalam kung anong hirap yung nangyayari sa akin dito kahit dumadakot ako ng tayo ng pusa dito for additional income. Wala silang pakialam doon. Hindi ko ipapakita sa kanila na kawawa yung sitwasyon ko dito. Who cares? Basta looking forward to finish all your obligation, kailangan ko ding mamahinga. Kasi 23 pa lang ako, nag-abroad na ako. 23 pa lang ako, kompleto na anak ko. Yung 16 years old ko ngayon, 2 years ko iniwan. Gusto ko magpahinga, gusto kong makasama yung mga anak ko. Hopefully, hanggang 50 lang ako dito. 50 years old, and I'm now 42, turning 42. Wala akong sariling bahay, wala akong uwian. Mga anak ko umuupa lang. Ayoko maging kawawa at the end. Yeah. So, pagkatapos ng anak ko, I'll make sure na may time ako sa sarili ko. It's my turn. Thank you. Kasi, syempre, alam natin, hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. And sorry, kasi syempre, may mga shortcomings din. And I love you. Yun lang naman yung ko. Thank you, sorry. Kay Ma'am Maria, alam naman natin yung mga pinagdaanan nyo. Saludo sa inyo. Sa inyo tatlo, actually. Hindi biro yung pagpapalaki na, alam namin yung struggle nyo kay Jaden. So, na-appreciate namin yung love nyo ni Jimmy. Nakita namin talaga yun. And, sabi ko sa'yo, si Grace ang ama. Ayan talaga ang tunay na ina at ama, si Dada. Kasi syempre,
pag nahirapan kayo, parang feeling din namin mahirap din para sa amin yung nakikita kayo na gano'n yung sitwasyon. And kay Mama Dada, syempre, namin, give up mo din yung career mo para maging full-time mom. Hindi biro yun. Kasi all your life. Ikaw yan eh. Karuman ka eh. Ikaw yan. To be a housewife, parang grabe talaga, Ganun talaga siguro pag mga mother ka talaga. Hindi mo na iisipin yung sarili mo, kundi para sa pamilya mo, sa anak mo. Iba na yung magiging priority mo. Kaya saludo ko sa inyo. And of course, kay Mary Rose. Napaka-inspiring nung mo, story mo. Sobra, oo. Meron lang namin ikaw na-meet, pero ang taas ng respect ko sa iyo. Kasi, yun nga, parang as a single mom, hindi biro yung pagpapalaki at saka sakripisyong ginawa mo. And then, knowing dun sa relationship mo with your mom, double yung struggle mo kasi ipapalaki ka na wala yung guidance ng mom mo na parang mas gusto mo. Siyempre, iba pa rin yung may mami ka na nagtutulong para i-guide yung mga anak mo. And I pray na sana ngayong pag-uwi mo sa Pinas, maging okay kayo ng mom mo. I'm sure, wala namang nanay na matitiis yung mga anak nila. And with your humbleness, willing ka na talaga na makipag-ayos sa mom mo. I'm really sure na magiging maayos kayo at magiging makabulan yung pag-visit mo ngayon sa Pilipinas. You pray for that, Mary. Okay na yan. Ako, I'll pray for that. Naguluhan na ako kung podcast to, fellowship. Grace, parang totoo yung sinabi ng friend mo. Yung parang kaming nahagod sa likod. Kaya lahat sa mga nanay, parang, kasi you have been a very beautiful example ng God's love. Kasi, ang pagiging nanay, ito yung the best feeling and greatest thing, and at the same time, hardest thing. Greatest kasi, you give life sa isa pang buhay. Kayo yung instrumento para magbigay ng buhay sa mga anak nyo. And hardest thing also kasi, yung struggle nyo kung paano palalakahin yung mga anak. Motherhood is near to divinity. It is the highest, holiest service to be assumed by humankind. So, saludo tayo lahat ng mga nanay. Thank you! And love namin kayo. Unang na-highlight dito yung importansya ng time. Ilang beses binanggit ni Mary yung time na nawala, yung time na gusto niyang bawiin, yung time na meron sila na sana magamit niya kapag umuwi na siya. Yung time talaga yung malaking factor doon sa buhay na yung sa pagkakakwento niya. So sa atin na-bless tayo na magkaroon tayo ng pamilya, magulang, anak, at kasama nyo sila, kasi nakahawakan ninyo. Sobrang i-treasure ninyo, i-savor ninyo every moment, kasi hindi lahat ng magulang na gaya ni Mary ay nabigyan ng pagkakataon na gawin yun. Sa simpleng paraan, hindi niya magawa. Kailangan niya mag-intay ng isang beses, isang taon para lang magawa. Yan, 5 years lang hindi nauwi yan. Isipin mo yung compressed feelings ng pagiging nanay na simpleng pag-comb ng buhok ng anak. Pinapangarap niya. Yung iba niya nasa harapan na lang ang anak, susuklayan mo lang, hindi po magawa. So yun. Second is yung isa pang na-realize ko, yung wag mong i-shield yung anak mo sa pain, kasi sabi nga ni Mary, kailangan nilang maranasan yan. Para pagdating ng panahon, matututo silang tumayo sa sarili nilang paa. At hindi ka matatakot na mapapahamak yung anak mo kasi nga, naturuan na ng maaga. Normal makaramdam ng pain. Tao tayo lagi yan may pain, may sarap, may pain. So normal lang, wag mo siyang i-shield. And then, yung irony, ilang beses din nabanggit na kung ano yung wala, yun talaga yung hinahanap natin. Yun pa yung talagang nangyayari. Samantalang doon sa mga naandyan sa harapan mo, ang pagkakataon,
lagi mo yang titingnan. Huwag mong tingnan kung anong wala. Lagi namin sinasabi, huwag mong tingnan kung anong wala. Tingnan mo kung anong nasa harapan mo. Dahil maaaring yung simpleng kasama mo ang nanay mo, pangarap yan ng isang OFW na hindi kasama ang magulang. Yung kasama mo ang anak mo na pinagagalitan mo dahil ang kulit, nagsabog ng kalat ng laruan niya, yan ang pangarap ng isang OFW na hiwalay sa anak. So, namnamin nyo yun. And then, masabi ko lang, sobrang nagpapasalamat ako kay Mary dahil pumayag siya. At hindi ako nagkamali na pinili na imbitahan. That's true. Dahil kahit ako, kilala ko na, yung mga ibang kwento niya, narinig ko na, pero nagulat pa rin ako. Ang dami niyang bala. Sobrang Oo, pero in totality kasi, parang yung sitwasyon mo ng nanay mo tsaka ng ikaw, you're just being a mom. Pareho lang kayo. Pareho lang kayong magulang na gusto ng mabuti para sa anak. Yun. At saka sobrang pasalamat ako kasi si Mary, may part-time yan. Minsan niya sasabihin niya sa ate kulang talaga. Pero alam mo yun, ako yung nag-iisip para sa kanya, papadala mo lahat. Bahala natin. Ako na bahala magawa ng paraan. Ano ko na lang. Wala, hindi nagpapahinga yan. Yung 2 araw na ipapart-time pa niya. Maglilinis, dadako ng tae ng pusa. Totoo yun. Ginagawa niya yun. Pwera pa yun na minsan hahanap pa yun ng racket kasi kailangan niya. At hindi siya nagre-reklamo. Sobrang hanga ako sa babae na to. Oo, basta para sa anak. Tatalikuran, bibitawan ng lahat, kakalimutan ng sarili para sa anak. Ang hangad lang niya, walang magkulang para sa mga kailangan ng anak niya dahil mabuting bata yung mga anak niya. Huwag kang magtaka, Mary, kasi mabuti ka rin tao. Kaya wag kang magtaka kung bakit ganyan ang mga anak mo dahil you have proven your worth at nakapag-produce ka ng 3 mabubuting tao. And I'm sure, lalaki at tatanda sila na lilingunin ka nila dahil hindi mo sila pinabayaan kahit wala kang impasensya mo. Yun. And sa inyong lahat, salamat at nakilala ko kayo kahit yung hipag ko rito, single mom din siya before. Sobrang thank you kasi iba yung laban ninyo kumpara sa mga naging laban namin. Iba yung laban. Hindi ko alam. Hindi namin alam ni Grace. We can only say salute and thank you. Sabi nga, kayo yung may trabaho na pinaka-thankless job. Totoo naman. Pero sa we will always celebrate. Kaya pala talaga kailangan natin i-celebrate yung Mother's Day kasi we have to say and spare some time para magbigay-pugay sa mga magigiting at mabubuting nanay ng bawat mabubuting anak. So, sa inyo lahat, thank you sa inyo. Dada, thank you dahil si Isabela sobrang he have proven you na talagang mabuti ka ring magulang. Isipin mo yung si Dada. Grabe naman. Isipin mo yung si Dada. Diba? Isipin mo yung prim and proper tapos wala lang yan. Walang pakialam. Basta ako maganda ako. Basta ako poporma ako. Basta ako party ako. Basta ako. Pero nung naging magulang siya, nawala lahat. Sa isang tabi yun. Na-tame down siya ni Isabela. At wala na siyang bukong bibig kundi Isabela. At doon ako natutuwa talagang she has changed. Oo, ha? And so yung mga alam mo naman, lagi na ipinagpupugay ko na buti na lang ikaw ang magulang ni Jaden. Dahil talagang sa inyo pinagkatiwala si Jaden. Alam nilang kaya ninyo. You can do better and even you have parang nalagpasan nyo pa kung ano yung dapat na ibigay nyo sa bata. So sa'yo, Mary, you will be fine. And sana talaga pag-uwi nyo, pagbalik namin at pagkamusta namin sa'yo, and hopefully sa susunod na episode, yung healing naman. Yeah. Pagdating na i-guess out din namin. Kasi kumbaga nahook na kami sa kwento mo, kailangan isama muna kami sa susunod na chapter. Ayun. See you again. Oo. Ito yung marami akong naiyak na episode so far. Yeah. Ito ang episode 23. So again, sa lahat ng mga nag-stay tuned, sa lahat ng mga nanay ninyo, Happy Mother's Day. Nasa panig man kayo ng mundo. And again, salamat sa mga OFW na magulang na hindi kasama ang anak, pero nananatiling magulang. Kahit na ibang anak ng yung inaalagaan nila. And sa lahat-lahat sa atin, sana patnubayan tayo ng Panginoon sa araw-araw at lagi nating piliing maging mabuti. And of course, good night and see you again next time para sa ating susunod na episode. For that, we say bye-bye. Happy Mother's Day. Mother's Day. Mother's Day. What's one thing that mom always tell you? To be kind. You appreciate mom every time that
Mom does anything for you. If you can you imagine life without mommy? No? If mommy has superpowers, what would that be? Well, laser eyes. Why? Because you see everything.